Grabe oh. Wow. Wow. Ganyan siya, white sauce siya. Perfect yung ano, yung noodles nila. This is matcha coconut. Ang sarap ng oyster, grabe. Ang sarap. Natutunaw siya sa bibig mo. Ooh, the oil. 100 pesos, buhay na kayo. Ayan, dito tayo kakain ngayon sa may Sugba Grill House. Ayan. Ayan, kakain tayo sa may Sugba Grill House. Tara. Ito yung menu nila dito. Para mapakita ko sa inyo. Magka-idea na kayo. Yun. Yung kakainan natin ngayon. Hello po. Hello po. Hello po. Hi ka-wonder! So, andito na tayo sa may Sugba Grill House. Ito yung mga food natin dito sa may Sugba Grill. So, meron tayong piri-piri, paa chicken, tapos meron din tayong petcho na inasal, tapos meron din tayong pork na barbecue, and also meron din tayong chicken barbecue. Tapos kung mapapansin nyo sa mga barbecue nila, ayan, either pork or chicken, meron silang mga sausawan dito. Ayan. Yan, grabe. Tatlo yung choices nila. Titikman natin lahat yan. And ito daw yung pinaka-best seller nila sa lahat, which is yung pork kansi. Grabe oh. Wow. So para siyang sinigang sa baylok ha. Tapos mamaya titikman naman natin siya. Tapos syempre hindi mawawala ang rice natin. So tikman na muna natin ang pinagmamalaki nilang kansi. Ayun. Wow! Meron siyang talong, kangkong, and pork. Tapos parang ang dami niyang garlic. Tapos meron pa nga siyang buong tomato. Ayan oh. Grabe. Wow! Ayan, tikman muna natin siya ngayon. Sabaw muna tayo. Oh! Actually, hindi niya kalasa ang sinigang. Ito daw yung best seller nila. Malambot yung pork ha. In fairness. Parang pinirito pa nila yung pork bago nila hinalo. May nakikita ako eh. Parang meron siyang ganyan oh. Ano bang tawag? Yun yung parang sa saging. Grabe, perfecto. Parang pampawala umay. Ayan siya. Parang ito ata, yung kansi yata, ito yung parang pagkain nila dito sa may Visayas area na mas sikat kaysa sa sinigang. Ang sarap. Grabe. Nawala yung ano, yung gutom ko dito. Perfecto with rice. Tikman naman natin ang kanilang pinagmamalaking piri petcho. So itong ano na to, grilled chicken na to is part niya the petcho. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung serving nila. Parang magkalaki na kami ng mukha. So I think kung mahina kayong kumain, pwede siya sa dalawa. Kung mahina talaga kayo, good for sharing na siya. So tikman na natin. Wala pang sauce to ah. Oh my God. My God. Tignan nyo kung gaano kamoist yan, no? Sarap. Hindi siya yung dry na chicken. Wow! In fairness. Tapos yung sauce niya, hindi siya yung dun sa matamis na side. Bango. Alam mong bago yung chicken. Tsaka parang feeling ko talaga, hindi siya frozen. Sarap. Sarap. So, meron silang sauce dito na tatlo. Piri-piri chicken, ay piri-piri sauce. Tapos dito may paatsara sila para medyo mawala yung umay nyo. Tapos ito is chimichurri. So, tikman naman natin na try nating lagyan ng piri-piri sauce nila yung chicken. Ayan, unahin natin yung piri-piri sauce.
Medyo ano siya, parang nasa Indian side na sauce. Tikman naman natin yung chimichurri. Ito. Para siyang oil. Ayan. Oh my God, ang sarap. Actually, kahit wala siyang sauce, masarap siya. Pero may pinrovide naman silang mga toyo mansi, ganyan. Kung yun yung preferred nyo. Tapos, chili paste. Sarap. Grabe. Mapaparice ka talaga dito. Yun lang yung ano. Walang bawal mag-diet kapag ito yung pagkain mo. Nakalimutan ko nang i-feature tong paa. So, ito naman yung paa nila. Actually, nakakain ko na siya kanina. Ayan. Look at that. Ganyan siya. So, try naman natin siya sa toyo mansi na isaw-saw. Ito medyo may kick na to kasi nakita ko yung sili nila. May siling nila ganyan. My God. My God. Tignan yung oil sa gilid ng bibig ko. Sauce ng chicken ang sarap. Siyempre, dapat papartneran mo yan ng rice. Sana habang pinapanood nyo itong vlog na to, meron na rin kayong pagkain kasi for sure magugutom kayo. Hindi lang ako dapat yung kumakain dito. Alam nyo na yan, matik na yan. Kapag may vlog ako, may kainan yan. So dapat, pag nanonood po kayo mga ka-wonder, kumuha na rin po kayo ng pagkain nyo. Para sabay-sabay tayong kumakain, di ba? Ayun. Ayun o. Sarap. Try natin siyang i-dip dun sa piri-piri sauce. Yan. Grabe. Sarap. Tapos, kapag naumay na kayo, isang sip lang yan ng sabaw ng pork kansi. Mawawala lahat yun, yung umay nyo. Parang bagong tao ulit kayo. Ay, bagong tao. Parang gutom ulit kayo. Ano, gulay. Ito yung menu ng Sugba Grill House para magka-idea kayo. Ayan, meron silang grilled cheesy squid. This is 750. Yung mga bestseller nila like yung piri-piri pecho tsaka piri-piri paa, nagre-range siya sa 255 pesos and 245. Tapos pag mag-a-add kayo with rice is 275 tapos 285 siya. Tapos meron din silang inasal pecho tsaka inasal paa. Pero talagang must try talaga daw sa kanila itong piri-piri paa tsaka pecho. Meron din silang mga grilled beef, ayan. Tapos meron din silang baby back ribs. Ang presyo niya is 825 pesos. Also, ayan, ito rin, bestseller din daw nila yung mga pork barbecue nila. Ayan, taka pork chicken barbecue. Nasa 200 plus, tsaka 235. Actually, good for sharing naman to lahat. So, I think kapag kumari, madami kayo, kung mahina kayo naman kumain, I think yung isa, good for one, pag ito lang yung o-orderin nyo. Pero pag mix-mix, pwede naman kayong like mag-order pa ng iba, tapos good for sharing na siya. Ito may sisig, may mga liempo, ganyan, may mga grilled pampano rin sila. And also may mga soups, ayan. Must try daw yung pork kansi nila, 345. Ayan, ang sarap nito. Tapos, meron din silang mga pansit, spring roll, and other vegetables. Tapos, meron din silang, ayan, Sugba Grill Bilao. Ayan siya, nandyan na lahat. This is 2,399 pesos. Good for 4 to 5 packs. Tapos, meron din silang good for 5 to 6 packs na bundle. So, pili na lang kayo dyan. So, this is the menu of Sugba Grill House. Yun! So, tapos na tayong kumain. Ano na lang to? Recap na lang kung ano yung top 2 na nagustuhan ko. Number 1 pa rin is yung pork kansi. Grabe yun. Must try nyo talaga to. Parang ano siya, hindi siya nakakaumay. May asim siya, medyo may tamis din, tapos ang daming garlic. Talagang ang sarap niya talaga. Must try, kaya recommended daw talaga ng mga staff nila yan. So best seller talaga nila yung pork kansi. Number 2 natin is yung piri-piri chicken.
Pero kung pagpipiliin ako kung paa or pecho, for me, mas gusto ko yung paa kasi for me mas malasa kasi yung may buto-buto kaysa yung sa may pecho. Pero kung gusto mo talagang mabusog, dun ka sa may pecho. Tapos, yung mga barbecue nila, ang maganda dito is good serving. Nakita nyo naman yung pecho nga kasing laki ng mukha ko. Tapos yung big barbecue talaga nila. Totoo naman yung nasa caption nila. So kung kakain kayo dito sa may Sugba Grill House, ayan, libre na yung soup nila. Unlimited na yung soup nila. Ang maganda dito, Pinoy na Pinoy yung yung niya, ambience niya, pati yung may pailaw sila, ganyan, mafe-feel mo talaga. Tapos napansin ko, maraming mga foreigners din kumakain, hindi lang mga Pinoy, may mga Koreans, ganyan, tapos ibang mga nationality pa. Tapos maganda pa dito is napaka-accommodating ng staff nila. So check, yan. Ayan, dito tayo kakain sa may Japanese cuisine. Ayan, Hama. Ayan, may mga nakakimono pa si ate. Hi ka-wonder, it's dinner time here in Boracay. So nandito tayo sa may D-Mall dahil kakain tayo dito sa may Hama Japanese Cuisine. So ito yung kanilang restaurant. Ayun. So Japanese yung ino-offer naman nila dito. Pakita ko yung menu nila para may idea kayo. So here's their menu. Meron silang maki rolls. Ayan. So nag-range siya sa 320. May 290 din. Ayan, 290 to 390. So, mga mackerel specials nila yan. And ito naman yung mga ramen nila. Ayan. So, yung mga ramen nila, nagre-range siya sa 360 pesos. Yung mga ganito nila. Ayan. Shiyu, tsaka Tantan Men. Tapos, may chef special din sila na ramen set. Tapos, ito yung pinaka-menu nila. Para magka-idea kayo. Yun! Ayan siya. Ay, parang ang sarap nito. Seared tuna tartar. Ayan, appetizer. Ito naman yung mga sushi set nila. Ayan, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. Meron din silang maki na sushi na mga ganito. Ayan, California maki. Nagre-range siya 200 plus yung iba, tapos 300 plus yung iba. Ayan, sashimi meron din sila. Tapos nag-offer din sila ng mga teriyaki. Yan, 350 yung chicken, beef is 790, yung mga ganito. Ayan, so maganda rin, meron kayong selection. Kapag nag-crave kayo ng Japanese food, dito kayo kumain sa may Hama. So, ako, ang ordering ko lang is, baka order ako ng ramen, tsaka isang sushi. So, hanap tayo. Here's our order na. Nag-order tayo ng ramen, Shiyu ramen. So, ito yung meat niya. Look at this. Woo! Tikman muna natin. Medyo lumalaban yung meat niya. Tikman naman natin yung noodles. In fairness, yung noodles nila, masarap. Ito sabaw. Yeah, it's good. It should. Masarap yung flavor ng mismong ramen, pero medyo na-off lang ako dun sa mismong chasu or yung meat niya kasi parang medyo matigas ng konti. Ito. And though marami yung serving nila sa chasu. Actually, good for sharing naman. Kumari dalawa kayo, ganyan. Pwede naman siyang i-share kasi medyo malaki yung bowl nila. Yun yung good thing. So this is 300 plus mga 370. Ayun. So ngayon naman try natin yung ating sushi. So, order tayo ng salmon na sushi. Ayan. Yeah. Sarap. I like it. Sarap. Yan, meron siyang mango on top, salmon, and meron siyang shrimp sa loob, tsaka pipino. Ayan, kita nyo naman, di ba? So this set is 8 pieces, nasa 350 pesos. And dip lang natin siya sa Kikoman.
Gusto ko yung sa loob niya. May something na sumasabog dahil dun siya sa ano yung shrimp niya. May shrimp kasi silang nilagay na parang siyang parang tempura, tapos nilagay mo, nirap mo yung kanin. Kaya pag kinagat mo, may sasabog, parang crispy dun sa loob. Tapos gusto ko yung flavor niya. Fairness, masarap yung recommendation ni ate ng sushi roll nila. So, kain na lang muna tayo and update ko kayo later. Hi, Wonder! So, total bill nung kinain natin is 806. May kasama ng service charge doon. So far naman masarap yung food. Ang pinaka-commendable ko is, yung makakomment ko is yung sushi nila. Pero yung ramen, okay naman siya. Yung ano lang talaga, yung meat lang. So, ngayon naman is magla-lunch tayo dito sa may Mezirap. So, ito yung restaurant na lagi kong kinakainan every time na nandito ako sa may Boracay. Actually, malapit lang to sa may D-Mall. Siguro mga 20 meters away lang. Tabi niya yung BPI, so landmark nyo. Doon tayo kumain last time. Tapos, andyan na yung parang lake nila dito sa may Boracay. So, tara, kain na tayo. Ayan, Mezirap. So, ito yung mga ano nila, mga ino-offer nila dito. Meron silang mga kebab, shawarma, ganyan, turmeric rice. Tapos, nasa third floor sila. Actually, pag magti-take out kayo, pwede kayo dyan. Nasa ground floor sila. Welcome to Mezirap. Hi, Ka-Wonder! So, dumating na yung mga food natin. Meron tayong mezi fries, hummus flatbread, chicken kebab, turmeric rice, mezi 3, bali combo siya, may squid, adana, and wings. Tapos may butter rice din siya. Meron din tayong beef mozzarella wrap, and also calamansi iced tea. So medyo madami yung food natin, pero try natin tong tikman lahat. Pero actually, most of the food na in-order natin ngayon ay natikman na natin nung mga previous natin. Sabi ko nga sa inyo, 7th time ko na dito sa may Boracay. And every time na pumupunta ako ng Boracay, never akong hindi kumakain dito sa may Mezirap. So, alam mo yun, ngayon lang talaga ako mag-feature na nag-order ako ng marami para makita nyo din at saka malaman nyo yung mga ino-offer nila dito sa may Mezirap. So tara, kain na tayo. And titikman na natin yung beef mozzarella rice. Ganyan siya. So wrap siya. Ibig sabihin, wrap siyang ganyan, diba? Tapos ang sarap nito. Siyempre, meron siyang beef sa loob. May mga gulay siya, like yung repolyo, ganyan. Tapos yung flavor talaga sumasabog. Medyo may natitikman akong mint na nilagay sila. And also, meron din siyang tomato. Grabe ito, ang sarap. Ayun, yung isang order parang tabusog ka na. Saka, maganda sa kanya, big serving siya. So, hinahanap ko lang yung mozzarella niya. Kasi mozzarella wrap daw siya na may beef. Pwede nyo siyang i-dip sa sauce na binigay. Meron siyang isang sauce na ganito. Tapos ito, I think this is chili sauce. Ito para siyang tartar sauce. Yan, parang mayo. Try lang na. Yan, ganyan siya. White sauce siya. Oh my God. Sarap. Kaya naman natin yung chili. Yan. Parang di siya masyadong maanghang. Hindi na siya chili. Kala ko lang. Try naman natin tong, I think this is the beef. Ayan, the beef. Meron na natin siya first. Ito naman is the chicken. I think this is the chicken. Ayan, chicken kebab. And this one is the squid kebab. Skewer siya, mga skewer siya. So, actually, meron silang parang sa menu nila, may combo sila ng pwedeng beef lahat, ganyan. Pwede rin kayong may selection kayo, pipili kayo eh. Parang ito yung menu nila, papakita ko sa inyo. Yung lasa niya, ano siya? Right side. Pure beef talaga yung ginamit. And also, ang gusto ko sa kanya, hindi siya sobrang nasa maalat na side. Para siguro, pwede mo pa siyang i-dip dun sa mga sauce nila. May mga sauce sila dito. Try natin tong sauce na to.
Same siya dun sa sauce na yung white sauce dun sa may mozzarella beef wrap nila. Perfecto with rice. Tapos on the side, meron silang rice. Tapos sa gilid niya kasi may mga ganito siyang parang mga side dish. So meron silang parang ano to, kutsara. Kuha. Pampawala umay. Next naman natin, syempre squid. In fairness sa squid nila, malambot. Ang squid nila is pusit kalawang siya. Ayan. Pusit kalawang yung kanilang tawag ito? Pusit. So try natin i-dip dito sa sauce nila. Ano kaya itong sauce na ito? Ayan. This one is chicken naman. Oh, sarap nung sa chicken. Kung papapiliin ako, top 2 ko, beef, number 2 is chicken, number 3 is the steak. Grabe to, yung amount ng pagkain natin ngayon. Ang dami. Parang favorite ko kasi talaga tong mezerap dito, di ba? Nasabi ko naman kanina. Kaya parang grabe, na-overwhelm ako sa dami. Tapos ito rin, favorite ko rin tong fries nila dito. Tingnan siya, ang ganda ng pagkakaluto eh. Crispy siya. Tapos parang maganda, hindi ganun sa oily. Tapos may mga, parang mga seasoning silang nilagay. Tapos yung drink naman nila is the calamansi iced tea. Parang ito rin, isa rin to sa bestseller nilang drink dito sa Mimosa. Ayan, ngayon, time check it's 1:30. Pero grabe, punong-puno yung restaurant nila and may nakapila pa sila. So, ayan, try muna natin tong next nating food. This is the turmeric rice, pero chicken yung toppings niya. So, this is the chicken. Ganyan yung pagkakaluto niya. Grabe. Try natin yung with meron kasi silang parang onion dito, tapos meron siyang gulay-gulay sa gilid. Yan siya. Para all in one. Ganyan ko siya kakainin. Lasang-lasa mo yung turmeric. Pag mahilig kayo sa mga Indian food or mga Mediterranean food, I think magugustuhan nyo to. Try natin lagyan ng sauce. I think dito yung sauce niyo. Sa to. I don't know sa ano to. Para siyang yellow sauce. Ang sarap. Sorry guys kapag hindi ko na tawag ito, na didiscuss yung lahat-lahat ng flavors na natitikman ko, pero dinidescribe ko based siya kung sa taste ko, kung masarap, ganyan. Yung masarap kasi subjective talaga yan, depende yan sa tao. Kung yung iba, kamari ito, masarap siya sa akin, pero pwede siyang hindi masarap sa iba. Kasi nga, hindi siya kumakain ng mga, like, yung mga food na may turmeric, mga ganyan. Kaya, depende talaga siya. So, sana, bear with me na lang kung sinasabi ko laging masarap. Sinasabi ko naman kung kulang siya sa salt, ganyan, yung mga kamari, matabang, ganyan. So, yun nga, sinasabi ko, subjective talaga yung mga pagkain. So, depende talaga yan sa inyo. Pero,
medyo bias ako dito sa Mezerap kasi isa to sa pinaka-favorite ko. Hindi ko naman to babalik-balikan talaga na every time na pupunta akong Boracay is kakain dito kung hindi talaga to masarap. So, try nyo tong Mezerap. Dito lang to sa may station to malapit sa D-Mall. So, ito yung ano nila, menu nila dito sa may Mezerap. Ayan siya, oh. Mez or mezi is a Mediterranean, Turkish or Middle Eastern term for small plates. Kaya pala ang dami nilang plates. Anyway, ito siya. Yung in-order natin, this is the Mezi 3. Ito yung may actually, saan ba siya? Ito. Yung bestseller nila. May beef, may chicken, and meron tayong squid. So, ang presyo niya ay 478 pesos. Yan yung bestseller nila. Pero pwede naman dalawa lang, which is 378. Yung iba, 598 pesos. Tapos, ito pa yung iba nilang menu. Ayan, meron din silang grilled beef belly, 648, grilled apricot chicken, grilled pork belly, ganyan. Tapos iba pa. Ayan, tapos ito naman yung mga iba pa nating pagkain. Pwede yung order shawarma wrap. Ayan, ito ata yung order natin na mozzarella wrap. So it's 328. Yan yung pinaka masarap kong nakain. Tapos extra rice, chicken kebab, yan, mga kebab with rice or with wrap siya. 388 pesos. Tapos yung fries nila na masarap din is 198 pesos. Ayan. Masarap din actually itong calamari. Na-try ko na to eh. Pero di lang natin in order. Hi Kawander! So tapos na tayong kumain dito sa Mezerap. So rate lang natin kung ano yung mga favorites ko na pagkain dito. Number 1 ko is yung wrap, which is yung beef mozzarella wrap. Nasa 300, chinek ko dun sa menu nila, nasa 328 pesos yun. So good for sharing na siya. Malaki siya. So pwede na kayo, kamari, dalawa kayo. Panalo yung beef kasi ang lambot talaga. Tapos yung mga sauce nila para may additional flavor. Tapos ang next ko is yung combo nila na may beef kebab, chicken, and yung squid. Yun yung next ko, which is bestseller din nila. Nasa may 478 pesos yun. So yun yung i-order nyo kung ano. Actually, good for sharing lahat ng food nila. Tapos, meron din naman silang mga bowl, like yung sa turmeric. Yun yung next ko. Yun yung next kong favorite. Though, madami kasi yung rice niya. Kaya hindi ko na naubos. Tsaka ang dami nating na-order. Kaya, yun, siguro hindi ko lang siya nakain. Pero yung flavor pa rin, panalo pa rin. Tapos yung, syempre, yung hummus, panalo yun. I-wrap niya dun sa pita nila. Ito, 248 pesos yung hummus flatbread nila. Another food recommendation dito is yung calamari. Masarap din siya. Na-try natin siya dati. Para siyang fried na calamari. Malambot siya. Tapos, masarap yung flavor. Tapos, yung mezze fries nila nasa 198. Masarap din siya na pang pika-pika or kamari, take out lang kayo, daan lang kayo dito, kamari, punta kayo ng beach, ganyan. Masarap yung kanilang fries. So, anyways, yan yung mga kinain natin dito sa may Mezerap. So, sabi ko nga sa inyo, 7th time ko na dito sa may Boracay. And every time na pumupunta ako dito is, lagi akong kumakain dito. Kaya talagang favorite ko tong restaurant na to. Walang bias to kasi yung dati ko naman, hindi naman yun sponsored. So, lagi talaga akong kumakain dito. So, isa to sa ilista nyo sa inyong mga food na kakainan dito sa may Boracay Island. From dun sa may Lake Town, yan, left lang kayo sa Cravings, tapos dire-diretso makikita nyo na tong Bonbon. So, ito yung restaurant nila. It's a Chinese restaurant. Ayan, open kitchen sila dito. Ayan si Kuya, nagawa na sila. And tingnan, makikita niyo yung mga nila, herbs nila dito. Ayan. Sobrang parang cozy din. Parang old style yung restaurant nila. Ganyan siya. In fairness, naka-aircon naman sila kaya okay naman, malamig. Tapos ito lang siya, parang ilang seating capacity lang talaga sila. Para siyang old house ng Chinese sa may Binondo. And pwede nyo silang panoorin kung paano nila iluto yung pagkain nyo. So meron sila ditong mga dim sum, ganyan, siomai, tapos may mga noodles din sila. Ayan, tapos sa labas, parang ang cute nga ng setup nila. Meron pa silang mga maliliit na chair dito. Ayan, pwede tayong mag-shoot dito. So update ko kayo pag nandyan na yung order natin. Ayan, ito naman yung kanilang menu para magka-idea kayo. So meron silang food sampler. Ito siya. Bun bundle. Bali pang solo sampler nila. Set of 4. Ayan siya. Skewers.
ikaw pipili. And meron din silang sharing sampler. So, yan yung mga nasa loob niya. Ayan. Papakita ko naman to sa inyo later pag na-order na natin. Tapos, meron silang ito yung mga dim sum nila and small plates nila na pwede nyong orderin. So, meron silang siomai, beef dumpling, fried siopaw, gyoza, and also meron din silang noodles. Ayan, sesame chicken soup yung bestseller nila. And for drinks and sides, yan yung mga nila. So, ito na yung, basically ito na yung menu nila. Nagre-range siya, 198 yung siomai nila eh. Tapos, yung mga noodles nila nasa 378 pesos. Ayan, so tingnan natin mamaya kung big serving ba sila. So, here's our food. This is the Banban Bundle. So, solo sampler lang to. Sa taas, meron siyang yung sauce nila na ginger scallion. This one is chili, garlic, and meron silang tropik. And this one, meron silang 4 na skewers. This one, yung una is salt and pepper beef, pork char siu, honey soy chicken, and this one, itong nasa dulo, is the sesame mustard tofu. Tapos meron silang pasalad sa likod na part. And also, pwede nyo siyang i-partner with flat baos or rice. So, pwede kayong pumili pag yan yung in-order nyo. Pero pwede rin naman kayo. Meron din sila yung good for sharing na sampler. Ayan. So, this one is 348 pesos. Ayan, ranging sa 298 to 348 pesos. Yung 8 skewers naman is 588 for sharing yun. Actually, ito for sharing naman na siya. Ayan. Tapos, umorder din tayo ng special beef hot pot soup nila. Ayun, grabe. Parang ang sarap. Titikman natin kung maanghang. Meron yang minced beef, black bean garlic, pork broth, shaoxing wine, and cilantro. And this one naman is yung bestseller nila na siomai. This is 198 pesos. Pero malalaki naman siya. 4 pieces with this dipping sauce. Pork and shrimp siomai. And this one is the pork siopaw. Ayan, fried siopaw. So, meron siyang pork and hoisin barbecue sauce. This one. So, yan lahat ng kakainin natin dito sa may Banban. Hi, Wonder! So, kain na tayo. So, unahin na natin yung kanilang pork and shrimp siomai. So, 4 pieces, 198 pesos. Malaki naman siya. Ayan. Tapos, meron silang provided na sauce. So, parang yung sauce nila is parang chili mansi. And meron siyang mga dahon-dahon sa ibabaw. Hindi ko alam kung ano yun. Tingnan natin. So far, ang sarap. Meron siyang shiitake mushroom sa loob. And pork, tsaka shrimp. Pwede pa order po ng isang rice. Oh my God, ang sarap. Hindi siya yung parang putyo-putyong siomay-siomayan lang. Panalo tong to. Hindi siya maalat. Perfect siya kapag dinip nyo siya dun sa special sauce nila. So, mas order tong siomai nila in fairness. Authentic naman siya na Chinese siomai. So, sunod naman natin tong fried siopaw nila. Sa labas, syempre fried siya. Medyo oily nga lang siya. Ayan, ganito yung itsura niya. Fried yung isang side. Tapos steam. Actually, ni-steam siguro nila ito. Tapos, finry lang nila to. Kaya medyo parang may oil siya sa labas. Tapos, meron siyang barbecue sauce na kasama. Ayan, didip na siya dyan. Try natin siyang kainin. Malambot yung yung mismong bun. So, sa loob niya, hindi siya yung masyadong flavorful. So, itong fried siopaw nila, 3 pieces is 198 pesos. Meron siyang sesame seed sa ibabaw. Bango. Grabe, comfort food to. Ang gusto ko sa mga Chinese food is parang hindi siya, parang overwhelming yung lasa. So, pwede mo pa siyang dipan ng sauce para mas lumabas pa yung flavor niya. Hindi overpowering yung laman niya. Pero yung laman niya, swak naman. Buong ilalim niya o yung loob niya is meron naman siyang
meron siyang, ano bang tawag doon? Yung nasa loob na mga palaman niya. Next naman natin is itong beef noodle soup. So this one is 398 pesos. So sabi dito sa menu, yung beef hot pot soup nila is may minced beef, black bean garlic, tomato and pork broth, Shaoxing pepper and cilantro. So yun yung mga nandito sa loob. Tikman muna natin yung sabaw. Hindi siya maanghang. Ina-expect ko maanghang siya. So kapag gusto niyo ng mas maanghang, feeling ko lagyan niyo na lang siya ng chili garlic. Yung lasa niya, para siyang Chinese food talaga. Pero parang medyo matabang siya for me, ha. Baka kulang lang ng salt, konting salt. Try naman natin yung noodles. Pero noodles, hindi siya yung parang cheap. Masarap yung noodles nila. Parang homemade yata yung noodles nila. And tikman naman natin yung kanilang pork. Ayan, para siyang minced na pork. Minced beef na ano giniling na beef. Ang sarap. Perfect yung yung noodles nila. Sunod naman natin is itong ban-ban bundle nila. Ang cute ng lagayan niya. So this is pork char soup. Ayan, pork char soup. Mga skewers siya. Pero ganito daw siya kainin talaga. So kailangan nyo ng ganyan. Kunin nyo yung skewers. Meron silang flat bow dito. Parang din siyang tinapay na flat. Ayan. Tapos lagay nyo yan. Tapos hilain nyo. Ay, ba't ay mahila? Ayan yan. Ayan o. Hinila ko yung stick. Tapos pwede nyong lagyan ng mga seasoning like ito. This is chili garlic. Para medyo may kick lang ng konti. Ayan. Tapos this one is the ginger scallion. Yan natin para medyo magka-flavor siya. Latag natin para pantay-pantay yung kanyang pantay-pantay sila. Tapos meron sila ditong mga dahon-dahon. I think this is pickled, fermented na pipino. Yan. Tapos meron sila ditong parang I think this is cilantro. Excuse me. Tapos meron pa sila ditong pasalad. Try lang natin. Yan, ganyan siya itsura. Tapos after nyong malagyan na ng toppings, pag okay na kayo, i-wrap nyo na siya. Ayan, i-wrap nyo na siya. Tapos kakainin na natin. Bagay. Yan siya sa loob. Grabe, sumabog siya sa loob ng bibig ko. May nalalasahan ako matamis, may nalalasahan ako maanghang. Tapos yung ginger, yung pipino, sarap ng pipino. Tapos additional is yung skewers na pork. Panalo siya, sarap. Pwede nyo i-order with rice or pwede rin ganito sa ginawa ko na flat bows. Hi, Wonder! So, tapos na tayong kumain. Siguro i-rate na lang natin yung mapagkain. Dito sa may Banban Boracay, isa siyang Chinese restaurant. So, ang number 1 ko is yung siomai. Panalo talaga yung siomai. Good deal na siya sa 198 pesos. Good serving, big serving, 4 pieces na. Tapos yung laman niya talaga grabe. Alam mong quality yung ginamit na pork, shrimp, and also may shiitake mushroom. Panalo yon. Number 2 is yung dim sum na
na pork siopaw, panalo din yun. Pero mas prefer ko siguro for me ayoko kasi ng fried. So siguro mas gusto ko yung kapag hindi na lang finry. Medyo oily kasi siya ng konti. Syempre finry nga kaya medyo oily talaga. And number 3 is yung sampler nila na bundle. Meron silang mga skewers. Panalo yun. Yung irarap nyo siya sa may flat paw. Flat bows. And para naman sa noodles, yes, okay naman yung beef noodle soup nila or hot pot nila. Medyo nakulangan lang ako ng konting lasa. Tapos siguro mas gusto ko yung medyo may anghang, may kick ng konti. Pero yung noodles niya is masarap. Siguro try natin yung ibang mga noodles nila next time. So, yun yung rating natin dito sa may Banban. For the price, actually pasok naman na siya sa budget-friendly na nakainan dito sa may Boracay. Medyo nasa gitna siya, hindi siya yung sobrang mura, hindi siya yung sobrang mahal. So kapag nagki-crave kayo ng Chinese restaurant, yung mga dim sum, baos, ganyan, noodles, dito sa may Boracay, try nyong kumain dito sa may Banban, Boracay. Calma Restaurant and Beach Bar. Ayun o, open kitchen sila dito sa Calma Restaurant. So same lang daw. Dito yung isa, check natin dito. Ayan yung entrance niya. Wow. Ayan, so ito yung menu nila dito sa may Calma Cafe and Restaurant. Ayan yung socials nila and number. So for coffee, hot nila is nasa 120. Ice nila is nag-range siya sa 160 to 210 pesos. Tapos may matcha din sila. Tapos mga tea, ganyan. Tablea, juice. Tapos meron din silang mga cocktails. Ayan. Tapos ito naman yung kanilang mga pagkain. So meron silang mga appetizers, calma salad. Ayan. Tapos meron din silang mga pizza. Ayan, chimichurri, chicken breast, mga mains nila. Nag-range siya sa 290 yung pasta nila to 445 pesos. Best seller nila sa appetizer is the grilled chicken salad, 395. Actually, good for sharing yung mga pagkain nila. Meron din silang mga breakfast menu, so pwede kayong kumain dito. Best seller nila is yung shakshuka. Meron sila pala dito. Ayan, maganda rin. Mga light meal and Filipino breakfast. So, tara, order na tayo. Ayan, dito tayo order. Hello! Ang cute ng crepe nila. Ayan. Hello! Sige po. Sige po. Ayan, ito yung in-order ko. Nakita ko lang matcha. Ayaw ko magkape ngayon. Ang cute din dito. Pwede kayong tumambay. Ayan, meron silang wifi. Tignan natin kung mabilis. Ayan, so dito na yung order natin. This is 221 pesos. Ayan, this is matcha coconut here in Calma Cafe. Check ko rin yung wifi nila. Mabilis naman in fairness. Upload na ako. Ayan. Mag-upload ako. Mag-upload naman siya. Hi ka-wonder! So update lang. Andito pa rin tayo sa Bulabog. Ginabi na tayo dito sa may Bulabog. Yan yung Calma Cafe. Ayan, nasa harap pa lang natin. Kakaalis lang natin. Maganda naman dyan ang wifi nila. Napakabilis. Kaya nakapag-work tayo ng maayos. So may tinapos lang kasi ang mga deadlines ko, mga reels natin. So check nyo na lang yung mga hotel recommendation tsaka food recommendation natin dito sa Boracay. In-upload natin sa Instagram, sa TikTok, and sa Facebook natin. So pag di ka pa naka-follow sa mga socials natin, follow mo ako sa mga social media natin for daily updates. Kasi mas madalas ako dyan makapag-update like story, ganyan, para ma-replyan ko kayo kaagad pag may mga questions din kayo. Anyways, masarap naman yung matcha nila pero hindi ko siya naubos kasi yung coconut parang baka mag-react sa tiyan ko. Tapos medyo, alam mo yun, parang meron pa akong phlegm ngayon. So, ayun. Hindi ko lang siya naubos. Pero yung place nila, maganda yung ambience. Yan, okay din siyang tambayan ng family. Ganyan, may mga food din naman silang ino-offer. Tapos ang pinaka gusto ko dyan, alam mo, yung wifi. Sobrang bilis. Nakapag-upload pa nga tayo ng YouTube natin. So, I think, ay nakikita ko na yung Nalca. Bali, famous ang Nalca sa kanilang seafood. Siyempre, nasa island tayo. Hindi natin pwedeng i-miss ang seafood dito sa may Boracay. Ito na siya. Tabi lang siya ng The Muse Hotel Boracay. Ayan siya.
Tapos, ito na siya. Beachfront siya. Ayan, oh. Ayan, kita nyo. Nalka. Ayan, ito yung mga food nila para mag-idea na kayo kaagad. Mga oyster. Grabe, naglalaway ako. So, tara, pasok na tayo. Ayan, so, nandito na tayo sa paakyat sa Nalka. Ayan, so, andito na tayo. Close daw sila ng 4 to 5. Maganda sa kanila. Ayan kaagad, oh. Bubungad sa inyo kaagad yung view ng Station 1 dito sa may Boracay. Maraming mga puno. Ito yung nagustuhan ko dito eh. Maraming mga puno. Di ba nakapunta na tayo dito dati? Same pa din. Pero sana magpakita yung sunset. Medyo mataas pa siya ng konti. Bababa na siya dyan. Pero time check tayo. It's 5:05. Ayun o, andyan na yung mga paraw. Medyo mahangin lang. Kaya siguro medyo delikado ring magparaw. Kasi pwede kayong ihampas, ganyan. Though naka-life vest naman, so safe naman. So check natin yung kanilang menu. Marami naman silang mga upuan. Ayan, pero dito tayo sa labas pinaupo. And this is our view. Wow! Medyo overexposed lang siya. Oh, ang ganda. Ayun, so yung mga menu nila, syempre yung best sellers nila dito is yung oyster. Tapos iba't ibang luto lang siya. Nagre-range siya sa 210 pesos pag 4 pieces. Tapos pag 8 pieces is 410 pesos. Tapos iba't ibang ano lang to, luto lang ng oyster. May grilled kinilaw, gratin. Ano yung gratin? Cheese, cheddar, mozzarella, ganyan. May mga appetizers din sila. Best sellers nila is kinilaw, ensaladang talong kapag gusto nyo ng mga fruit, ganun. Kapag gusto nyo ng vegetable. May mga soup din sila, shrimp, and pumpkin and coconut soup. Wow, bago yun So, nag-range siya sa pag-solo, 215. Kapag sharing naman is, nasa 500 to 695 pesos. Tapos, may mga scallops din sila. And also, yan yung mga main orders nila. So, meron silang mga seafood kare-kare. Yung mga naka-checkmark, yan yung mga naka-bestsellers nila. So, nagre-range siya sa 350 kapag, I think yung RB is pang solo, pang sharing naman is 670 pesos, mga ganun. So, meron silang prices pag nagsolo lang kayo or dalawa lang kayo, gusto niyo lang matikman. Ayun, rice bowl. Pag RB, yun yung rice bowl. Pag SH is for sharing. Tapos, meron din silang mga pasta, ayan, seafood marinara, and iba't iba, mga prawns, yan, mussels, grilled pompano. Tapos ito naman yung menu nila for beverages nila. So order lang ako ng buko. Pero yan pa yung mga soda juice nila, coffee tea, fresh fruit juice. May mga ganyan sila. Meron din silang mga bar menu, specialty drinks. Ayan, may red wine, white wine, cocktail, spirits, mocktail, shots. Yan, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. And for their margarita and flavored mojito, meron din sila. Ayan, good. Get 2 for 300 only. Uy, 300 pesos, mura na yun So, ito, palubog na yung araw. Nakikita ko siya ngayon. Hintayin lang natin yung order natin bago lumubog yung araw. Sana dumating na para perfect shot siya dyan, Ganda. Okay, here's our food sa Nalka. So, meron tayong oyster sisig. Meron tayong lechon baka. And meron tayong kimchi, cheese, na scallops. Ayan, tapos meron tayo ditong buko, fresh buko. Tapos syempre, di mawawala ang rice. So, let's eat with this beautiful sunset here in Boracay. Hi, Wonder! So, kakain na tayo dito sa may Nalka, Boracay, Station 1. So, tikman na natin tong, unahin na natin tong, this one, the oyster. Ay, joke lang, mali pala. Unahin na natin tong scallops. So, kimchi with mozzarella cheese na scallops. Yan ganyan siya. Yan, may kimchi daw siya and may scallops. So, dinrizzle ko na yung kanina, lemon. So, may natira pa rin. Ayan siya.
Hindi ko matikman yung kimchi. Ito pa. Yun, natikman ko na yung kimchi tsaka yung mozzarella cheese. Tapos super fresh ng scallops nila. Ang sarap. Ayan. Wow. Tapos meron tayong rice. Ayan, gustuhan ko din dito. Sobrang attentive ng mga staff nila tsaka mababait. Ayan, hinahalo ko naman ngayon is yung oyster sisig nila. Oh my God, nahulog. Sayang. Ayan, ganyan siya. Hindi, actually, nung dineliver nila, hindi siya na nagsisizzle. So, feeling ko, gusto ko rin yun kasi hindi na susunog yung ilalim. Ayan siya, ganyan siya yung itsura niya ng malapitan. Crispy. Malasa. Hindi maalat. Ang sarap ng oyster, grabe. Tikman natin ang buo, yung may kasama na siyang sibuyas tsaka yung parang dinikdik na sili. Actually, hiniwa na mga sili pala. Panalo. Ang sarap. Dito pwedeng walang rice, grabe. Oh my God, ang sarap. Sarap. Meron pa tayong buko, fresh buko. Wow. Yan, next naman natin, tikman naman natin yung kanilang baka. Look at that. Medyo tumutulo-tulo pa yung oil niya. Grabe. Parang, tapos dito sa gilid niya, meron siyang sauce. Hindi ko alam kung ano to. Tapos, I think this one is suka. Ayan, hiwain na na. Oh, grabe yun. Humiwalay ka agad. Ibig sabihin, sobrang lambot nito. Grabe, medyo may taba-taba siya na may karne. Tikman muna natin siya ng walang sausawan. Sarap. Natutunaw siya sa bibig mo. Sarap. Hindi siya pwedeng walang rice. Partner niya talaga yung rice. OMG. I-order nyo to kapag nandito kayo sa Nalca. Hindi lang seafood yung masarap sa kanila. Lechon baka. Ang sarap. Grabe. Try natin tong with sauce naman. Tingnan natin ha. Dip dun sa may black sauce. Ano ba tong black sauce? Parang siyang yung pag inadobo, di ba? Yun yung sauce na yun para pampalasa niya pa. Pero yung baka itself, ito, malasa na siya eh. So, panalo talaga to. Try natin siya sa suka. Yan. OMG. Mas in-elevate niya yung lasa. Hindi pwedeng hindi ka mag-rice dito sa Maynalta. Panalo. Pero nakakatakot nga lang, medyo choles. Ayun o, tingnan nyo. Ganito yung itsura niya. Meron siyang yung balat, tapos yung nasa gitna niya is para siyang yung taba ng baka. Kasi ito yung meat niya. So, ganyan yung portion niya. So, kapag kinagat nyo to, grabe, sobrang lambot. Try natin i-dip sa may suka. Sobrang sarap. Meron kami sir is 520. Grabe. Tsaka 510. Oh my God. Siguro 900. Nawildang ako dito sa may lechon baka. Ang sarap talaga. Sobrang lambot. Hindi siya maalat. Yung lasa niya, tamang-tama. Wala siya sa salty side. Hindi siya sa salty side. Itong crispy oyster sisig nila or yung sizzling oyster sisig nila, panado din. Hindi siya sobrang maanghang. Hindi siya yung sobrang matigas. Malambot nga siya eh.
Hindi tulad dun sa ano, kasi meron ditong isang famous na oyster sisig. Alam ko kung lagi kang nasa Boracay, alam mo yon. Sige na nga. Yun sa may Two Seasons. Kasi masarap dun. Lagi akong kumakain dun actually. Pero medyo lately, parang napansin ko, medyo nasusunog kasi yung ilalim. So, nagiging parang may burnt flavor siya. Tapos matigas yung ibang oyster nila. Ito, generally, hindi ko pa na-try yung ibang part eh. Pero yung nakain ko na siguro 3 subo is maano na siya, malambot. Kaya masarap. Madali siya. Pwede siyang kainin kahit mga bata. Sarap. Panalo to. Yan. Ito naman, scallops ulit. Ang dami ng scallops ha. OMG. Sobrang sarap. Oh my God, ang ganda na ng blue hour. Grabe, Boracay. You never fail to make me happy. Ay, Boracay is one of my favorite islands in the Philippines talaga. Tignan nyo naman oh, ang ganda. Grabe. Wow. I wonder, so yung presyo pala ng oyster sisig ay 535 pesos. Tapos yung kimchi na oyster is 540 kasi 8 pieces. Tapos yung lechon baka is nasa 795 pesos. So, good for sharing na lahat yung in-order natin. So, anyway, ang may re-rate ko dito, grabe. Sobrang sarap ng mga pagkain dito sa may Nalca. Number 1 ko is syempre yung oyster sisig. Sabi ko nga sa inyo, buo-buo talaga siya yung oyster nila, hindi siya hinihiwa, ganyan. Tapos sobrang crispy na malambot, tapos malasa siya. Tapos sobrang generous nila sa amount ng sibuyas. Tapos medyo parang may nalalasahan akong mayonnaise eh. So yun yung oyster sisig nila, panalo siya with rice. Tapos actually parang magka-level lang yung nilagang baka, joke lang, yung lechon baka. Grabe, mas order talaga yun. Hindi ko lang naubos kasi medyo putok-batok siya. Panalo siya kapag for sharing. Kahit tikman nyo lang, grabe. Di ba nakita nyo naman kanina, hinihiwa ko pa lang, humihiwalay na yung mismong laman niya, grabe. Tapos yung flavor, panalo. Ang sarap. Yung scallops is kimchi yung flavor. So, kimchi siya na may cheese. So, overall, masarap yung pagkain dito sa may Nalca. Pag naghahanap kayo ng seafood restaurant na beachfront, dito lang sa Station 1, punta kayo dito sa may Nalca. Institusyon na yan dito sa may Station 1 ng Boracay. So, must try itong Nalca dito sa Boracay. Kuya, ng Nalca. Thank you po. Ayan, hi na lang po kayo. Grabe ang babait ng staff nila. Ayan. So, bago ako lumabas, nagpa-picture pa ako sa kanila. Ayan. Ayan. Nalca dito sa may Station 1. Tabi lang siya ng, Vans Resort. Tapos, Muse Boracay na hotel. Ayan. So, para may landmark kayo. Good morning mga ka-wonder! It's another day here in Boracay. Yesterday, hindi na ako gaano nakapag-update sa inyo ha. Kasi masama rin yung panahon kahapon. Bumabagyo level na talaga. Umuulan, tsaka tawag dito, humahangin, tsaka malakas din yung alon dun sa may White Sand Beach. Kahapon kumain tayo sa may Muchos. So, nag-avail tayo sa Klook ng voucher doon kasi pwede nyo siyang gamitin. So, yung Klook pala, hindi na lang siya sa mga flights, sa mga activities, sa mga hotels. Pwede na rin kayong mag-book ng mga food vouchers like yung sa Muchos. So, located dyan sa may Station 1. Ito yung mga pagkain nila. Meron silang mga gambas, mga seafood, yung taco nila, beef taco nila, sobrang sarap, panalo yun. I-try nyo yan dyan sa may Station 2. So, 2,000 yung voucher natin, pero naka-discount kasi sa Klook. So, nasa 1,750 na lang siya. Tapos, gumamit pa tayo ng Klook promo code natin na WonderJKlook, kaya naka-discount pa tayo ng 5% discount. So, sabi sa inyo, i-save nyo na yung code ko na WonderJKlook. Automatic na yan. Bali, redeem nyo ngayon, tapos pwede nyo siyang gamitin in the future. So, sayang din kasi matitipid nyo. Anyways, medyo masama rin yung pakiramdam ko kahapon. Kaya, ayan, humiga na lang ako sa bed ko and nagpahinga. So, ngayon, feeling better na tayo and sakto,
Look at this! May araw na sa Boracay! Yay! Lumabas na si Haring Araw. So, ang kaganapan natin ngayon is magbe-breakfast tayo. Time check, it's 8:47. So, pakita ko sa inyo yung breakfast nila dito sa may Azalea. Let's go! Okay, so dito yung breakfast area nila. Sa mismong restaurant ng Kuya Jay. Hello, good morning. 518. Yun, so meron silang vegetable soup. Tapos yung rice nila, meron rice, tsaka may chow fan rice. Tapos meron sila dito, Bicol Express. Look at that. Ayan, ang gusto ko dito sa breakfast ng Azalea is parang lutong Pinoy. Tapos parang Pinoy cravings talaga yung breakfast nila. Parang pang lunch na siya actually. Kuha tayo ng Bicol Express. Tignan nyo naman yan. Ooh, the oil. Looks yummy. Yan, meron tayong crispy bangus. Gusto ko ng ulo. Ay, lumipad. Katawan. Tapos meron dito ginisang ampalaya. Tapos this is breaded fish. Tapos scrambled egg. Grabe yung plato ko. Dami na. Tapos meron din sila ditong spaghetti. Tapos ito naman yung pastry nila. Meron silang mga pancake. Ito pandesal. Ito loaf bread. Andyan naman yung fruit jam, butters. And pwede nyo ipainit dyan. Tapos dito naman yung coffee station nila. And meron silang brewed coffee dito. Tapos, dito naman yung fruit station nila or salad station. Ayan. Nire-refill naman nila ng madalas. Kasi kanina, ubos na to eh. Tapos yun, nire-refill na naman nila. So, dyan tayo upo. Actually, sa may, ano rin to, restaurant ng Kuya Jay. Hi Ka-Wonder! It's nighttime here in Boracay. So kanina after natin maligo dun sa may Station 1, bumalik tayo ng accommodation, nag-freshen up at napahinga lang tayo. Actually late na yan, no? Magte-10 na. So 10 minutes before 10 p.m. And naglakad lang tayo from dun sa Hana Hotel na accommodation natin. Siguro mga ano lang to, nandito tayo sa kainan kasi mga 5-minute walk, mga ganon. Nandito tayo ngayon sa may Kolay Mangyan. So ganito siya. Yan yung logo niya. And dito tayo sa Kolay Mangyan. This is a 24 hours na restaurant dito sa may Boracay. Ang maganda dito, this is a budget restaurant or nakainan dito sa may Boracay. Kaya na-check ko nga meron sila ito, Kolay Mangyan Food House. Meron silang all-day breakfast, mga top silog nila, ganyan. Nagre-range siya sa 90 pesos hanggang 110 pesos. So, di ba, pasok na yan sa budget natin. Tapos may mga combo meals din sila, nasa 190, mga bubud meals or yung parang, I think, ano ba yung bubud? Para siyang pansit. Meron din silang mga sizzling plates and meron din silang mga good for sharing. So kapag naghahanap kayo ng mga budget friendly na kainan dito sa may Boracay, perfect itong Kolay Mangyan. So yung buong experience natin ng Kolay Mangyan is nasa separate video, which is yung vlog natin na where to eat in Boracay. So check nyo na lang yon. So ito is liempo silog, nasa 110 pesos. Ganyan siya, meron siyang silog na ay pork liempo, tapos meron silang egg and syempre garlic rice. Ay actually hindi siya garlic rice, plain rice. Order din tayo ng sisig. This is sisig, nasa 100 pesos, may rice na yan. Tapos yung isda nila na
Sizzling garlic bangus is nasa 150 pesos. Ayan na lahat yung pwede nyong kainin. Actually, budget friendly lang talaga tong mga pagkain na to. Mabubuhay pala kayo dito sa Boracay in amount of 100 to 150 pesos. Okay, so andito na yung food natin. So, sisig, taste test muna tayo. This is 100 pesos lang. Imagine mo yun. Yung 100 pesos mo, saan aabot ang 100 pesos mo sa Boracay? Sa Kulay Mangyan yan. Meron ka ng sisig, meron ka pang rice. Fairness masarap Totoong sisig siya kasi wala siyang mayonnaise. Medyo, syempre, 100 pesos. Medyo small portion lang siya. Pero in fairness tasty yung ano nila. Malasa yung sisig nila. Totoong sisig naman siya. Lagyan ko na lang siya ng toyo mansi para for more flavorings. O yan, syempre hindi mawawala ang rice sa mga Pilipino. Oh my God, sarap. Ang medyo kakaiba lang dito sa sisig nila, meron siyang ayan, corn. Yeah, pwede nyo na itong i-order. 100 pesos, mapubuhay na kayo. Tikman naman natin yung kanilang sizzling bangus, garlic bangus. Ayan. So, medyo ang ano nila dito, atake nila is mga sizzling plate, tapsilog, ganyan. Tapos meron siyang, nilalagyan nila ng mga corn sa gilid. So, this is the sizzling bangus. 150 pesos, good for sharing. Pero para siyang hinaf lang na bangus. Tikman natin. Medyo mainit lang. Muusok-usok pa nga siya. Ayan. Yung bangus nila, hindi siya sobrang alat. Perfect yung flavor niya. Parang meron siyang sauce na medyo matamis. Yung kanilang parang nilagay dun sa sinizzle nila dun sa mismong bangus. Kaya siya naging moist na rin siguro kasi sinipsip niya na yung parang sauce niya. Tapos may nilalagay silang parang mga corn dito sa gilid niya. So, that's the bangus, sizzling bangus here in Kulay Mangyan. Fairness, pwede na rin sa 150 pesos. Ayan, check naman natin tong liempo nila. Ganyan siya, fried liempo. Tapos kumuha ko ng suka. Trivia lang. Wow, trivia. Kasi personal preference ko talaga kapag kumakain ako ng mga fried, mas gusto ko yung talaga, suka over ketchup or Mang Tomas, ganyan. Yung iba, di ba, Mang Tomas mas gusto nila or ketchup. Yung iba, toyo mansi, ganyan. Pero ako, nasa may suka talaga. Siguro feeling ko nakuha ko to sa side namin na mga taga Pangasinan, ganyan, or mga taga North. Mahilig sa suka. Yeah, malambot naman siya. Hindi man siya nakikipaglaban. And normal siya. Normal na liempo. Actually, para siyang alam mo yung medyo inadobo nila ng konti tas pinrito. Parang ganun. Kaya masarap din naman siya yung liempo nila dito sa may Kulay Mangyan. So, yan lahat ng mga food natin dito sa may Kulay Mangyan. So, kung naghahanap kayo ng budget-friendly na kainan dito sa Boracay, mabubuhay na kayo sa 100 pesos. Try nyo dito sa may Kulay Mangyan. Hi Ka-Wonder! So, happy hour muna tayo or parang nandito tayo ngayon sa Uptown Boracay Hotel dito sa may Station 2 kasi muna tayo, chill lang. So, pakita ko sa inyo yung menu nila. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Boracay Uptown Hotel. Ang maganda dito, acoustic music. Tapos nagpi-play din naman sila ng mga dito, fire dance pero may oras lang. Yan, ang rates nila, kamari sa mga beer, nasa 135. Yung Red Horse nila is nasa 175. So, any beer na yan. Tapos, yung mga cocktail tower nila, yan yung presyo niya. Depende sa liters. Nasa 1,000 to hanggang 2,100 pero ito Bacardi na. Tapos, restaurant din kasi to. So, may mga pagkain din sila. So, pero tayo, ang target natin is happy hour or chill night dito sa may Boracay. So, update ko kayo later mga Ka-Wonder. Sa gabi sa bawat minuto